Hello, good morning mga kaingat. Isang mapagpalang araw na naman po sa atin. Sa lahat po ng mga subscribers ko po, kamusta po kayo dyan? Lalong-lalo na po sa ibang bansa. So, ingat po kayo dyan mga kaingat. At alam ko naman pare-parehas tayong naghahanap buhay para sa pamilya, sa mga anak na nag-aaral po dito sa Pilipinas. So lagi po kayong mag-iingat dyan sa lahat po ng mga gawain. Then pagkagising sa umaga, so huwag nyo pong kalilimutan na laging magpapasalamat dahil gumigising pa tayo at humihinga. So for today's vlog mga kaingat, i-update ko lang po kayo. Kanina 4 AM gumising na naman po dahil lang duty ko is pang 1 PM pa po ako mga kaingat. So syempre mag-asikaso tayo ng mga anak natin para pagpasok sa school nakakain sila. So gumising tayo mga kaingat tatang 4 AM para mag-asikaso sa kanila. Daming ano rito ni nanay ko Pakita ko sa inyo mga kaingat yung mga tanim ng nanay ko. Yan may papaya. May mga papaya, may kalabasa, tas may kamatis, tas ampalaya mga kaingat. Ang sarap nito. Ayan isinasahog namin sa sa munggo, yung mga talbos. Ayan ang dami. Ayan tapos merong sambong ba to mga kaingat? Sambong. Gamot daw to iniinom. May mga bunga na yung ampalaya ng nanay ko. Tapos ito ginawan ko ng mga kaingat nung yung gapangan. Tapos marami akong sili ritong bell pepper na tinanim Ayan mga kaingat mga bell pepper galing sa buto. Tinatanim ko. Yan, tapos may talong din ng nanay ko. Ayan mga kaingat. Di ba? Di ba may talong mga kaingat? So kumuha ako rito kanina ng 3 pieces na talong at ilalagay ko sa gulay na lulutuin ko. Tapos may bulaklak. Ayan bulaklak. Kinakain ba to? Masarap to mga kaingat. Kunin na natin to. Ayan lagay natin sa gulay. Halo natin. Ayan. Kainin na natin to. Baka kainin pa ng mga hayop. Yan. So mga kaingat, meron ng bulaklak ng kalabasa. Tapos ito pa mga kaingat Yan may ampalaya ampalaya mga kaingat, di ba? So dito lang sa labas ng nanay ko, nagtatanim-tanim kami. Yan di ba mga kaingat? Tapos dito merong mga gabi. Pang laing mga kaingat. Tapos may mga bulaklak pa yung talong Yan. So pasok na tayo mga kaingat. At ako lang dito ngayon sa bahay kasi yung mga bata isa nagsipasok. Tapos si Mary nagbabantay doon kay Kirk. Chuchay. Medyo dumili mga kaingat. So kanina mga kaingat, paghatid ko dun sa dalawa, umuwi ako sa bahay. Tapos pag uwi ko, nagpakain ako ng mga alagang ibon. Tapos namalengke po ako pag uwi ko. Inugasan ko lang mga kaingat. Ayan Inugasan ko lang tong bulaklak ng ng kalabasa. Sama natin sa lulutuin. So okay. Tapos, pag uwi ko mga kaingat, namalengke ako ng pagkain namin ng nanay ko at si Mary. So, namili ako, syempre alam nyo na mga kaingat, kailangan natin kumain ito. Sabi ko nga po sa inyo mga kaingat, habang maaga pa, hindi ko naman sinasabing huwag kayong kumain. Kumain kayo pwede pero konti. Pero sasabihin ko sa inyo, mas maganda, mag-diet na kayo or kumain kayo ng mga healthy food. Kasi dito sa Pilipinas, sasabihin ko mga kaingat, lalong-lalo na sa mga relatives nyo rito,
wala kang karapatan pumasok sa hospital pag wala kang pera. So kung makapunta ka man sa hospital na libre, kailangan mo sa public. Yun, para magamitan mo siya ng malasakit, ng mga DSWD. So yun, pero kapag private, wala kang karapatan pumasok pag wala kang pera. Sa emergency room, unang tinatanong, meron ka bang health card? May PhilHealth ka ba? So yun. So yun ang patakaran nila, private sila mga kaingat eh. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi sa pagtitipid ng pagkain, pero makakatipid kayo kung hindi kayo magkakasakit. So yun mga kaingat. So kaya ang kinakain na namin ni Mary, as a limit na po kami sa mga red meat, like mga pork, beef, or ano man yung pwedeng mga makakasama. Pwedeng kumain, tikim lang, walang problema yon. Pero sana bawas-bawasan, lalo na yung rice. Mas maganda magpakabusog na lang kayo sa mga mga dessert na gulay, like yung pepino, yung tawag dito yung lettuce. So yun mga kaingat. So ngayon magluluto ako ulit at na-slice ko na mga kaingat. Yan oh. So yan ang mga lulutuin ko. Hindi kami nawawalan kaingat ng ng itlog. Lagi kami naglalaga ng itlog tsaka prito. Tapos meron akong kalabasa, may sitaw, may talong, may sigarilyas mga kaingat. Tapos ito ano bang tawag dito? Yun, may kamote. Tapos may okra. Tapos may lemon. Boiled egg na to mga kaingat. Kinain ko rin kanina. Tapos may pipino. Ayan nga, sinabi ko sa inyo. Tapos merong saluyot. Ayan mga kaingat to. So shout out sa mga Ilocano or mga nasa probinsya dati na OFW ngayon na kumakain ng mga ganitong pagkain sa probinsya. Ayan o, talbos ng kalabasa, saluyot. Tapos ang isasahog ko rito alam ko na to mga kaingat, patola. Yan. Patola to mga kaingat. Kamote, tapos okra, patola, talong, sitaw, kalabasa, sigarilyas, at saka saluyot, tsaka bulaklak ng kalabasa. So yan mga kaingat, pagsasama-samahin ko yan. So syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi red meat ang isinasahog ko. Ito mga kaingat to, pinirito. So hihimayin ko yan ng mga maliliit lang mamaya, tapos isasahog natin dito. Tapos yung mga bata, konti lang din. Kumakain naman ng mga gulay mga kaingat, kaso konti lang. Ito yung niluto ko sa kanila kanina. Ayan o. Yung giniling na merong bell pepper tsaka patatas, tapos boiled egg. Tapos garlic breast ng chicken, pinirito ko. Ayan o. Ito masarap to mga kaingat. May garlic tsaka butter na na breast part. So ayun. Ang mga kaingat, lulutuin ko na to at pakukuluan ko lang sa sa isda, tsaka lalagyan ko lang ng konting asin. So yun, limit na rin po kami sa mga sa mga seasoning, like yung alam nyo na, bawal sabihin at product po kasi yun. So yun, basta yung magic. So mga kaingat, lutuin ko po muna to at para mamaya makapagpahinga pa, para bago pumasok ay fresh ulit. So good luck mga kaingat, ingat po kayo dyan at magluluto po muna ako. So ito na mga kaingat, nilagyan ko siya ng tubig kanina. Tapos pinakuloan ko yung bawang, sibuyas, kamatis, then tinimplahan ko na yung sabaw. So nung kumulo mga kaingat, nilagay ko na po yung sitaw, tsaka yung sigarilyas. Kasi sa gulay, sila po yung medyo matagal maluto. So mga kaingat, at ngayon medyo half cook na po yung sitaw.
dahil kumulo na po siya kanina, lagay na po natin tong kalabasa. So pagsama-samahin lang natin yan mga kaingat. Ang sarap nito, manamis-namis, mga ano na kasi. So yan. So ngayon mga kaingat, nalagay ko na po yung kalabasa. Sunod ko yung kamote. Kamoting orange yung nilalagay ko mga kaingat to. Manamis-namis. Yan. Pagsama-samahin lang natin mga kaingat. Napakasustansya ng pagkain na to. Walang kolesterol kasi hindi naman baboy yung sahog natin kundi isda. So yan. Tapos mamaya na to mga kaingat. Kasi madali lang naman tong maluto. Tapos yung saluyot mamaya na lang din pag kumukulo na. So takpan mo natin ulit mga kaingat. Tignan natin at luto na yung sitaw, sigarilyas at saka kalabasa. So ngayon mga kaingat, sunod natin yung yung okra. Yan. Sunod natin yung okra mga kaingat. Ayan. Tapos sunod na rin natin yung talong. Yan. Tambog lang natin lahat mga kaingat. Talong. Tapos pagkatapos ng talong, lagay na rin natin tong tawag dito, nakalimutan ko ulit. Patola mga kaingat. Ayan So pagka inalagay na natin yung patola mga kaingat, madali lang naman lahat maluto yan. Lagay na natin yung isda na kaninang pinarito ko. Ayan di ba mga kaingat, ang sarap niyan. Pakukuluan lang natin. Ayan Tapos lagay natin yung yung ulo. Malutong to mga kaingat. Ayan Okay. So pagka kumulo na yan mga kaingat, luto na. So isusunod natin to. Yung saluyot at saka yung kalabasa. So takpan ko ulit mga kaingat, Takpan ko ulit. So ayun mga kaingat, after 5 minutes na pagpapakulo, buksan ko na ulit. Ayun luto na. So tikman ko muna kung okay na yung lasa. Ang sarap. Hindi siya mga kaingat maalat, hindi siya matabang. Tapos nagsama-sama na yung lasa ng mga gulay, lalo na yung kamote at saka yung kalabasa at saka yung piniritong isda. Siya, manamis-namis na yung tama lang at saka yung medyo may alat-alat. Pero yung niya, yung lasa niya is sakto. Kasi hindi rin tayo pwedeng masyadong maalat. Alam nyo na kung ano yung tatamaan sa atin. Maraming nagkakasakit ngayon sa bato, nagpapadialysis. Kaya ingat-ingat din tayo sa maalat mga kaingat. So ngayon luto na yan, ay lalagay ko na yung saluyot mga kaingat So yan, kusang kusang bababa yan mga kaingat pag naluto. Kaya nga sabi ko mga kaingat, mag-ingat kayo sa pagkinakain nyo. Hindi porket masarap, want to sawa kumain. Dapat level lang din yung pagkain. So, shoutout sa'yo, Ate Ping. Kay Ate Ping, tsaka kay Kuya Adit. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Isa po sila Ate Ping na palaging nagsasabi sa akin na mag-ingat sa mga kinakain. Kasi kahit dun sa kanila, limit na din yung maalat. Tsaka yung mga yung mga junk food. Tsaka bawal na rin yung mga more on hotdog kasi may mga preservative po yun So yan mga kaingat sabi ko sa inyo i-impish yan
So maganda yung saluyot at saka yung okra sa ano natin, sa intestine natin. So para hindi siya masyadong hindi siya masyadong nababanat ba, or kapag dudumi tayo, hindi nape-pressure yung intestine natin. Tapos syempre pagka okay na, lagay na natin tong pampaganda. Di ba? Mga kaingat. Tatlong bulaklak ng kalabasa. So hindi ko nilalagyan pala siya ng ampalaya, mga kaingat, kasi ayaw namin ng may ampalaya, napapaitan kami. Ang lakas kasi humalo sa sabaw ng ampalaya, mga kaingat. Siguro kumakain ako ng ampalaya kapag ginigisa siya sa merong itlog. Pero pagka may sabaw, medyo bawas ako ng ampalaya kasi mapait yung sabaw. Hindi rin makakain ng mga bata. Tikman natin ulit, mga kaingat. Ang sarap. Parang lasang-lasa yung patola. So ayan, mga kaingat, okay na po yan at luto na. So anytime pwede na kaming kumain, pero nagbabantay pa kasi si Mary kay Kurt sa sa daycare. So takpan ko ulit, mga kaingat, pakuluan ko lang siya ng 1 minute, then papatayin ko na. Hindi ko po ito nilagyan ng bagoong isda, mga kaingat, kasi bawal din kay Mary yun. Okay? So kung gusto nyong medyo maasim-asim, lagyan nyo ng lemon or kalamansi. So lang po yun, optional lang po yun, mga kaingat. Ayan, mga kaingat, luto na. Diba? Yung kamote at saka yung kalabasa. So okay na to, mga kaingat, pwede nang kumain. Takpan ko na ulit. So okay na yun, mga kaingat, patayin ko na yung kalan. Siya nga po pala, mga kaingat, meron pa kaming kinakain dito sa amin na tanim ng nanay ko. So kumakain ako noon kada isang araw, kahit mga 3 piraso lang, mga kaingat. Alam nyo kung ano yun, mga kaingat? Ito So bayabas, mga kaingat. Napakatamis nito. Napakatamis niyan, mga kaingat. Hindi kami nawawalan nito, kinakain ko siya pagka maniba. So pakita ko sa inyo, mga kaingat, kung saan namin kinukuha. Nawawash out. Yan, mga kaingat, ang dami. Yan, di ba, mga kaingat? Ito lang yung puno niya, Kaliit-liit, pero kung mamunga, napakatatamis, ang sarap. So daig mo pa yung nito, yung sobrang vitamin C niyan sa katawan. Di ba, mga kaingat? Doon lang kami kumukuha nung bayabas. Tapos yung papaya, tapos yung malunggay. Tinignan ko, mga kaingat, may mga bunga yung malunggay. Kukunin ko yun sa susunod na araw. So pero pag nandun kami sa bahay namin, wala kaming ganyan kasi wala naman matataniman sa bahay namin. Tayin ko na yung gulay. Okay, luto na. Syempre papatayin natin yung yung tangke. So mga kaingat, doon nag-aaral si Kurt ko. Ayun in daycare. Saan ba si Mary? Ayun si Mary, mga kaingat, ayun, diba, yun siya. Nag-ano sila, mga kaingat, luluto, feeding program sila para sa mga estudyante. Siguro ang estudyante ron nasa every 2 hours ba? 8 to 10, nasa 15, tapos 15 ulit susunod. So ayan, mga kaingat, mamaya ulit at magpe-prepare naman po ako ng pagpasok ko ng 1 PM kasi duty ko is 1 to 9. So yun.
Siguro nagsasawa na kayong mag-vlog ako ng nung bumabiyahe mga kaingat. Pero sinasama ko lang kayo para may idea kayo or malaman nyo kung ano na ba yung mga itsura ng lugar dito sa bansa natin. Lalong-lalo na yung mga OFW at saka yung mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi syempre sa Mindanao or sa Bisaya hindi naman ganun ka-traffic, di ba? So dito makikita nyo kung gaano karaming tao sa Metro Manila. So okay mga kaingat, at magpe-prepare po muna ako ng gagamitin ko at susunduin ko lang po muna si Mary at si Kirk. Pag uwi namin, kakain na po kami. So kain na rin po kayo mga kaingat kung magla-lunch na po kayo dyan, at kung matutulog naman po, huwag niyong kalilimutan na magpasalamat kasi nakaraos na naman po ang isang araw sa buhay natin. So sa mga subscribers ko po pala mga kaingat, huwag niyo pong kalimutan i-follow, like and share po. Paki-share naman po mga kaingat, makikilambing na rin po ako para sa mga relatives nyo na nanonood ng mga social media. So makiki-share na lang din po, tsaka huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Tsaka click nyo na rin po yung notification bell mga kaingat para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So sige mga kaingat, labas po muna ako at pupunta po muna ako sa likod ng bahay ng nanay ko at pupuntahan ko si Kirk and Mary. Ingat po kayo dyan. Sa mga kaingat, ito na yung ulam ni Mary. Oh, di ba?